Mula sa pagkabata, karaniwan ay meron na tayong iniidolo. Yung mga bata, nagsisimula silang iduluhin ang kanilang mga magulang. Pero kapag sila'y lumalaki na, nakakakita sila ng mga pwedeng iduluhin sa lipunan. Pwedeng artista, pwedeng politician, pwedeng businessman na successful, pwedeng atleta, pwedeng beauty queen, at kung sino-sino pa. Dito sa ating mabuting balita ngayon, nakita ni Pedro na ang minamahal na alagad ni Jesus ay sumusunod rin sa Panginoon at na-curious siyang mabuti dahil pagkatapos na tanggapin ni Pedro ang kanyang magiging papel, na-curious siya kung ano naman ang mangyayari kay John, the beloved, ang minamahal na alagad ni Jesus. Pero ang tugon ni Jesus ay parang hindi maganda dahil sinasabi niya, kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa aking pababalik, ano naman sa'yo? Ang ibig sabihin lamang ng Panginoon, may kanya-kanya kayong pagtawag. Huwag ka nang tumingin pa sa iba. Dahil meron kang natatanging papel, sumunod ka na lang sa akin. Yan ang pahayag ni Jesus. Pero ang totoo, itong si John the Beloved ay nanatiling modelo ng mga alagad sapagkat sa lalim ng kanyang kaugnayan sa Panginoon, kaya minamahal siya ng Panginoon. Maraming revelasyon ang nakikita at nararanasan ng alagad na mahal ni Jesus. Sa katotohanan sa apat na ebanghelista, siya yung ang mga panulat ay masyadong mystical, malalalim, mahihiwaga dahil sa mga revelasyon ng Panginoon o ng Diyos, ng Espiritu sa Kanya. Pero ganun pa man, nananatili ang papel ni Juan na siya'y idolo na pwedeng pamarisan ng iba pang mga alagad at yun ay hindi babawiin sa Kanya. Sa buhay natin mga kapatid, pag tayo ay hindi maingat, baka maging idolo natin ay mga taong hindi maganda ang reputasyon. Dahil kuminsan, nawawala tayo sa ating realidad, sa ating sarili. May mga tao kasi na dahil sa kanilang pag-iidolo, nakakalimutan nila ang kanilang sariling dignidad. Dati napakabuti ng kanyang pagkatao, pero nang iduluhin niya ang isang tao, kinain siya lahat ng mga pinapahalagahan ng taong ito hanggang mawala ang kanyang core. Naging masama na rin siya. Dati tagasulong siya ng magandang advokasya, pero later on, dahil siya'y naimpluwensyahan ng masamang impluwensya, naging katulad na rin siya ng kanyang iniidolo. Maraming ganyan tayong nakikita mga kapatid, lalo na sa larangan ng politika. Dati ang tinutino, pero nang masama sa hindi matitino, naging katulad na rin siya ng kanyang sinamahan. Malakas kasing makaimpluwensya ang mga taong makapangyarihan, mapipera, at malaki ang nasasaklawan. Kung kaya, madali din tayong pwedeng kainin ng kanilang mga ginagawa at mga sinasabi hanggang sa mawasak ang ating sariling pagkatao na para ba tayo'y hindi na nakaapak sa lupa, na wala na tayo sa ating sariling realidad. At ito ang sinasabi ni Jesus ngayon sa atin. Sa katitingin natin sa iba, baka naman ang ating iniidolo ay hindi na nakakatulong upang lumabas sa ating pagkatao ang pinamagandang bersyon ng ating sarili. Kung kaya, mag-iingat tayo kung sino ang mga taong palagi natin tinitingnan at ginagaya. Dahil kung ginagaya natin siya, magmula sa mga pananamit, sa mga pananalita at pagpapahalaga, baka hindi na tama ang kaniyang pinapahalagahan
at mawasak ang ating pinakakaibuturan ng ating pagkatao at malayo na tayo sa Panginoon. Ganon pa man mga kapatid, sinasabi din ng Ebanghelyong ito na kung isusulat ang lahat ng ginawa ni Jesus ay hindi magkakasya sa daigdig na ito. Nang ibig lamang sabihin ay walang limitasyon, inexhaustible ang grasya ng Diyos. Ang isang maliit niyang salita ay mahalaga kapag pinahalagahan ng tao at ito'y magdudulot ng ibayong bunga kapag isinabuhay niya. Tulad ng mga alagad na ito, pinanghawakan na lamang nila ang salita ni Kristo at ito ay naging daan upang dumami ang mga istorya ng bawat Kristiyano na sila ay hinango sa kamatayan, sa kasalanan at sila ay binigyan ng isang bagong buhay. Kung bibilangin natin ang mga taong nagbago dahil sa Panginoon at sa pagpapahayag ng mga tao na may dedikasyon sa Ebanghelyo, hindi na natin ito halos mabibilang. Napakarami na mula noon hanggang ngayon. Ang iba'y nangamatay na, ang iba'y buhay pa, pero mananatiling si Kristo bilang dapat ay idolo ng ating buhay upang siya na lamang ang ating tularan. Sa Kanya na lamang tayo sumunod at ang ating buhay ay palaging nakaangkla sa Kanyang pagkatao, sa Kanyang mga pagpapahalaga at gawain. Kaya ito ngayon ang paanyaya sa atin ng mabuting balitang ito. Huwag tayong tingin ng tingin kung kani-kanino, sapagkat tayo may sari-sariling papel sa mundo at sa ngalan ni Kristo, sana'y mapalalim natin ang mga ipinagkakatiwalang misyon palagi kaisa ni Kristo.